Hello! So, we're na po sa ating Bible reading for today. So, chapter 21 for Samuel, chapter 21 hanggang chapter 25. So, dito po ay yung time na hinahanap po ni Saul, no? Si David. No, alam naman po natin, balak niyang patayin. So, nagtatago po si David, no? Ah, Marami pong mga lugar siya na pinuntahan and one of the place po ayun sa isang lugar na kuweba po, doon nagkaroon ng pagkakataon na pwede niyang mapatay si Saul, 'no. At ang sabi po ng mga tauhan o kasama ni David ay ito na yung pagkakataong binigay ni Yahweh na ibibigay niya sa mga kamay mo ang iyong mga kaaway. So, natatandaan ko po yung sinabi ng, isa kong disciple 'no. And sabi nga po, sa Diyos talaga wala kang ligtas, eh, 'no. You need to love your neighbor as you love yourself, 'no. That is the, second great commandments, 'no. Mga greatest commandments yung love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and love your neighbor as you love yourself, 'no. And then hindi ka talaga maliligtas. Siguro ganito talaga magiging buhay mo kapag talagang mahal na mahal mo ang Diyos, amen. You love your neighbor as you love yourself and love your ano, ah neighbor, 'pag hindi naging neighbor 'no, nagiging, kaaway mo and God said also in His word that you love your enemy. So, wala po talaga tayong ligtas, amen? Kumbaga po talagang, kung hindi mo siya tinuturing na kapamilya, tinuturing mo na lang siyang kaibigan o kapitbahay 'no, walang ligtas 'no, mahalin mo dapat sila at kung kaaway naman ay mahalin din. So, I think magiging bunga talaga ng buhay mo, buhay natin kapag minahal ang Diyos ay kahit yung mga kaaway natin na talagang nagbibigay o nagbabalak ng hindi maganda sa atin ay kaya po nating mahalin 'no. Alam niyo po yung sobra logical ano talaga parang, "Ano ba naman yun Lord 'no, ah, ginagawa na ako ng masama mamahalin ko ba?" I think it will be the result of loving God 'no. So dito nakita natin na talagang in-spare ni David yung buhay ni Saul at ito po ay ipinahayag niya. Nung paglabas sa kuweba ni Saul, ito po ay ipinahayag niya. At ang naging bunga po ng pagpapahayag niya na hindi siya pinatay ni David ay nakadama po siya ng pagsisisi sa mga binabalak niyang hindi maganda kay David. Alam niyo po, when they will, when they will uh, see no, our intention to them, especially do sa mga gumagawa ng hindi maganda sa atin, I believe no, na magkakaroon po sila talaga ng realization at pagsisisi. One time I realized that po nung meron pong isang taong gumagawa ng hindi maganda sa akin and ang ginagawa ko po talaga, masakit po at umiyak po ako nun dahil wala naman akong ginagawang masama pero yung pagtrato at paggawa niya noong time na yun sa akin, no, way back 2012 pa po yun, but doon po nag-start yung journey ko no, sa love ko kay Lord at pagkakaroon ko ng relasyon sa Panginoon. Then one time, sinabihan niya ako, sabi niya, "Manhid ka ba?" Sabi niya, "Bakit hindi ka nagagalit? Bakit lahat ng ginagawa ko ng hindi maganda sa'yo, pero bakit hindi ka nagagalit?" Alam niyo po, sabi niya, "Every time na ginagawan kita ng masama, ako yung nasasaktan." Yun, so ma-experience po natin yun. The Lord will surely protect us and the Lord will surely deliver us from those people. And the Lord is the one who will take revenge, no, sa mga taong yun. Kapatid, yeah, God will surely give us the wisdom. And the wisdom that we have is fearing the Lord and following the Lord. And the Lord will surely give us the way and the solution kung paano natin malulut o malulusutan o matatapos o ma-overcome yung mga ganong pangyayari sa buhay po natin. So, I think yun po yung buhay no ng talagang nagmamahal sa Diyos. At ito po, itong si David talagang pure in heart po, di ba? Remember that David no has a heart no before the Lord no, talagang after God's own heart no. Talagang makikita po natin ang puso niya
ay sobra-sobrang pagmamahal sa Diyos. Hindi niya po kayang gawin yung mga bagay na hindi nakakalugod at hindi, no, nakakabuti at hindi bigay kapurihan sa Panginoon. So that's my highlight, and I believe po, patuloy po nating siyasatin, patuloy po nating i-meditate ang salita ng Panginoon, and surely the Lord will help us to have a changed life and help us to realize that this is the very best solution that we can have in our life po. So, thank you po, and God bless everyone.